Nang matapos na ang misyon ko bilang espiya, bigla kong napansin na sa poste ng kuryente ay nakadikit ang mga anunsyo ng paghahanap sa akin. Ang gantimpala ay umaabot sa milyon-milyon. Ngunit nang may pananabik kong binasa ang mga nakasulat doon, napagtanto kong gawa iyon ni Ted Kihei. Pagkatapos kong magtanong, nalaman ko na siya ay baliw na at hindi na katulad ng dati. Hindi lang niya binago ang mukha ng kanyang bagong kasintahan para magmukhang katulad ko, kundi nang malaman niyang nagpanggap akong patay para makatakas, ay walang awang sinira ang mukha ng kanyang bagong kasintahan. Nang makita ko ang pamilyar na sulat kamay sa litrato, biglang kumirot ang puso ko. Ang mga alaalang iyon ay bumalik na parang baha. Ako at si Ted Kihei ay nagmahalan mula pagkabata. Isang dilag at isang lalaking hinahangaan. Kami ang tanyag na modelo ng magkasintahan sa paaralan. Nangako kaming magpapakasal pagdating namin sa tamang edad. Ngunit nang ang aming pag-ibig ay nasa pinakatindi, bigla ko siyang hiniwalayan at pumunta sa ibang bansa kasama ang isang mayaman na tagapagmana. Nang araw na hiwalayan ko siya, umiiyak niya akong hinabol ng matagal. Ang isang taong kasing yabang niya ay paulit-ulit na nagmamakaawang huwag ko siyang hiwalayan. Na sinasabing balang araw ay tiyak na magiging matanda na siya. Nagmamakaawa siya na huwag akong umalis. Nagmamakaawa siya na hintayin ko siya. Nagmamakaawa siya na huwag akong magmahal ng iba. Ngunit ako ay napakalamig, na ayaw ko nang dagdagan pa ng isa pang salita. Na kahit nakita ko siyang naaksidente habang hinahabol ang sasakyan, ay hindi ako lumingon. Malubha ang aksidente sa sasakyang iyon, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang bato, at kinailangang palitan para mabuhay. Nakaratay siya sa operating table. Duguan ang buong katawan. Ngunit nagsisikap pa ring bumangon para tawagan ako. Ngunit ang mga tawag na ginamit ang lahat ng kanyang lakas ay pawang pinatay. Kung gaano kalalim ang pag-ibig, ganoon din kalalim ang pagkamuhi mula noon. Si Ted Kihei ay kinamuhian ako ng labis. Gumamit siya ng 4 na taon para tumayo sa tuktok ng piramid ng negosyo at naging isang babaeng bilyonaryo. At ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos magtagumpay ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa pilitang pakasalan ako. At pagkatapos ay isa-isang dinala ang iba't ibang lalaki sa bahay para ipahiya ako. Ngunit ako lang ang nakakaalam na ang paghihiwalay ko sa kanya noong taong iyon ay hindi dahil hindi ko siya mahal, ni dahil hindi ko gusto ang mayaman at ayaw ko ang mahirap, kundi dahil hindi ko maiwasan. Ang tatay ko ay isang pulis na nagtatrabaho ng palihim. Noong taong iyon, nabigo ang kanyang misyon at nalaman ng drug lord ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos patayin ang tatay ko, sinimulan ng sindikatong kriminal na maghiganti sa pamilya ko. Pagkatapos kong matanggap ang balita, kinailangang tumakas ang buong pamilya ko. At para hindi madamay si Ted Kihei, kinailangan ko siyang hiwalayan. Nang malaman kong naaksidente siya sa sasakyan, isinugal ko ang buhay ko para pumunta sa ospital at mag-donate ng bato sa kanya. Hindi ko na hinintay na magising siya at nagmadaling bumalik sa bahay. Ngunit hindi ko inaasahan na ang aming 4 na matatanda kasama ang aking ina at kapatid na babae ay pinatay lahat ng mga drug trafficker. Ako lang ang maswerte na nakaligtas. Sa pag-iisip ng madugong kamatayan ng aking pamilya, hindi ko na malayang namumula ang mga mata ko. Nang makita akong namumula ang mga mata, malamig na nagsalita si Ted Kihei. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang pag-asa. Ano? Gusto mong sabihin na nagdusa ka noong panahong iyon? Sa pagbabalik sa realidad, mahigpit lang akong umiling. Wala akong pagdurusa. Hindi ka nagkakamali. Ako nga ang uri ng taong ayaw sa mahirap at gusto ang mayaman. Nasakin sa karangyaan at hindi kayang tiisin ang hirap noon. Hindi ko na pwedeng sabihin ngayon. Nadala ko ang dugo ng aking buong pamilya at niya. Siguradong walang magandang patutunguhan ang buhay na ito. Ang mga taong ito ay itinuturing kong ninakaw ko. Ngayon ay determinado na akong ipagpatuloy ang misyon ni Teho. 9 na patay, 1 buhay. Marahil ay malapit na akong muling makasama ang aking pamilya.
Nang makita ako ng ganoon, lalong sumama ang mukha ni Zetki. Malamig niya akong tiningnan. At ang tono niya ay may bahid ng galit. Kung wala, lumabas ka at bumili ng kondom. Wala akong sinabi. Pinulot ko ang pera sa sahig at lumabas. Pagkatapos kong bilhin ang mga gamit, inilagay ko ang kondom sa pinto. At bumalik sa aking silid at nilock ang pinto. Nang gabing iyon, walang tigil ang ungol mula sa katabing silid. Na tila sinasadya akong paghigantihan. Si Zetki ay nakikipagtalik kay si Jidet. Habang marahang binibigkas ang mga salitang pag-ibig. Mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal din kita magpakailanman, wag mo akong iwan, okay? Ang mga salitang ito ng pag-ibig ay ang mga madalas kong sinasabi kapag kayakap ko siya habang nagtatalik. Noong araw, hindi maganda ang sitwasyon namin. Nakatira sa isang inuupahang silid na wala pang 20 metro kwadrado. Ngunit mahal namin ang isa't isa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinangarap na kasama si Zetki. Na magmahalan hanggang sa pagtanda. Magkaanak ng isang lalaki at isang babae. At masayang mamuhay habang buhay. Ngunit ang mga alaalang iyon ay parang bulaklak sa salamin. At buwan sa tubig. Gaano man kaganda, hindi na babalik kailanman. Umiyak ako buong gabi at nang magising ako, basa na ang unan ko. Sinabi ko sa sarili ko, Kiratho, ito na ang huling beses na iiyak ka dahil sa kanya. Nang bumaba ako, gising na silang dalawa. Dati, ang mga lalaking dinala ni Zetki ay hindi kailanman nagpalipas ng gabi. Si Jidet ang una. At siya rin ang nag-iisang nag-almusal dito. Halata na abala ang mga katulong sa bahay. Kaysa sa dati. Nalaman ko lang na ngayon ang kaarawan ni Jidet. Gusto ni Zetki ay na magdaos ng malaking party para sa kanya sa bahay. Nang magsimula ang party, maraming kaibigan sa industriya ang dumating. Masigla nilang binati si Jidet. Na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Binigyan pa siya ni Zetki ng sapat na respeto. Na hinawakan ang kanyang kamay at iginya siya para tanggapin ang lahat ng pagbati at inumin. Pagkatapos niyang hipan ang kandila at humiling. Bukas palad siyang nagbigay ng relo ng brilyante na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang umapaw ang emosyon, nagyakapan at naghalikan pa ang dalawa sa harap ng lahat. Sa ilalim ng entablado, masiglang pumalakpak ang lahat. Ang mga tingin sa akin ng lahat. At ang walang pagtatagong awa na ito. Ay napakaawa para sa asawa na umabot sa puntong ito. Sino ba naman ang hindi nakakaalam? Na isa na siyang katatawanan sa buong industriya. Kung ako sa kanya, hahanap na lang ako ng lugar para magtago. Ngunit nagpapakita pa rin parang walang nangyari. Wala man lang reaksyon. Pilit kong binago ang sulok ng aking bibig. Ang mga paghihirap na naranasan ko ay napakarami na, ano pa ba ang antas na ito? Sa gitna ng party, sa isang lugar na walang tao. Nilapitan ako ni Jidet. Hindi mo ba tatanungin kung bakit? Bahagya akong umiling. Hindi na kailangang malaman. Si Jidet ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya noong taong iyon, alam din niya ang mga nangyari. Sa mga nakalipas na taon, nasaksihan niya mismo. Kung gaano ako nasaktan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Niyakap ko ang aking mga pulang mata habang pinapanood ang mga larawan sa kama na ipinadala ni Zetki. At umiyak. Nasaktan din siya. Hindi niya napigilan ang sarili na tawagan. At sabihin ang buong katotohanan kay Zetki. Pinigilan ko siya. Na sinasabing kahit anong gawin namin, hindi na namin mababago ang kinahinatnan ng aming dalawa. Ngayon, tiningnan ako ni Jidet ng may pulang mga mata. Sa mga matang iyon ay naglalaman ng napakaraming emosyon. Na hindi maintindihan ng mga tao. Tiranho. Alam mo ba, pinakagusto ko ang ganito ka. Na para bang wala kang pakialam sa kahit ano. Wala kang alam. Siyempre, hindi mo rin alam. Na matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Ngunit sa puso niya, ikaw lang ang naroon. Alam kong nasasaktan ka sa kanya sa mga nakalipas na taon. Ngunit alam mo ba, kung paano siya nabuhay pagkaalis mo? Dahil sa iyo, araw-araw siyang umiinom ng alak.
Uminom hanggang sa dumugo ang kanyang ubo, nag-iisang nagbantay. Sa inuupahang silid na dati ninyong tinitirhan. Nanatili doon buong gabi. Ang mga larawang iniwan mo taon-taon ay nasa kanyang pitaka pa rin. Minsan, hinarang siya at mas gugustuhin pa niyang masaksak ng maraming beses. Para protektahan ang pitakang iyon. Dahil ayaw niyang manakaw. Ang nag-iisang alaala na iniwan mo sa kanya. Matapos pa nga siyang magtagumpay, dinala kanya sa bahay. Dinala ang maraming lalaki sa bahay na iyon. Para lang mapasuko ka at umamin. Kung sasabihin mo lang na mahal mo pa rin siya. Hindi siya magdadalawang isip. Natalikuran ang lahat para makipagkasundo sa iyo na parang dati. Tirath Ho, ang isang taong kasing yabang niya, ay nagpakumbaba ng ganito dahil sa iyo. Kinamumuhian ka niya. Ngunit mas mahal ka niya. Sa pagsasalita dito, huminto siya sandali. Alam mo ba, kinamumuhian din kita. Kinamumuhian kita sa pagtrato mo sa kanya ng ganito. Ngunit hindi ka pa rin niya kayang bitawan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako balak tanggapin ni Kivi sa mga nakalipas na taon. Ang mga lalaking dinala niya ay pareho ng hitsura mo. Ngunit wala akong pagkakatulad sa iyo. Ngunit ako ang magiging taong mananatili sa tabi niya ng pinakamatagal. Alam mo ba kung bakit? Dahil niloko ko siya na ako ang nag-donate ng bato noong taong iyon. Sa kanya. Tahimik lang akong nakinig ng walang sinasabi. Nang makita akong tahimik pa rin. Unt-unting naging mabigat ang paghinga ni si Gide. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagsalita siya. Tiran Ho. Hindi ka pa rin nagbibigay ng regalo sa akin ngayong taon sa aking kaarawan. Ngunit isa lang ang gusto ko. Gusto kong ipaubaya mo sa akin si Kivay. Sa pagkarinig dito, napakatahimik ko ng matagal. Nang isipin ni Tigidis na hindi ako sasagot, binuka ko ang aking bibig. CJ. Mumiti si Tigidis na may luha sa kanyang mga mata. Ang pagpapaubaya ay dapat lubusan. Para wala ka na sa puso niya. Pagkasabi nito, binitawan niya ang kamay na nakakapit sa hagdan. Ipikit ang kanyang mga mata at tumalikod sa likuran. Ang malakas na ingay ay gumulantang sa lahat. Si Ted Kiil nang makita si Tigidis na nakahiga sa lupa, na puno ng dugo, ay lalong sumama ang mukha. Tirad Ho, gusto mo bang mamatay? Kinuha niya si Tigidis at nagmadaling lumabas. Hindi natapos ng masaya ang party. Dinala rin ako ng bodyguard sa ospital. Nabalitaan kong nawala ng maraming dugo si Tigidis. At nagkataon na pareho kami ng kanyang blood type. Kaya walang pag-aalinlangan si Ted Kiithi na nag-utos na mag-donate ako ng dugo. Ang pagdodonate ng dugo ay nangangailangan ng simpleng physical exam. Lahat ng nakaraan, operasyon at sakit ay matutuklasan. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ni Ted Kiithi sa oras na ito na nag-donate ako ng bato sa kanya. Sa pag-iisip nito, agad akong nagpanggap na walang puso. Hindi ako magdodonate. Hindi naman rare ang blood type ko. Bakit ako pa ang magdodonate? Kumuha si Ted Kivay mula sa kanyang dibdib ng isang makapal na balumbo ng pera. At ibinato ng malakas sa mukha ko. Gusto mo ng pera, di ba? Magkano ba ang gusto mo? Bibigyan kita. Ganun ba, payag ka na bang mag-donate? Tiningnan ko ang taong nasa harap ko na may walang damdaming ekspresyon. Na pinapanood ang isa-isang balumbo ng pera na ibinabato sa aking mukha. Para bang hinihiwa ng kutsilyo ang aking puso. Pagkatapos niyang ibato ang 6 tandang bawas 7 balumbon na hindi nagsasawa. Sa wakas ay umupo rin ako. At pinulot ang bawat nagkalat na papel de bangko. Pilit na ngumiti at tiningnan siya. Mas maganda ang mabuhay, di ba? Bakit pa tayo nag-aksaya ng maraming oras? Pagkasabi nito, dumiretso ako sa blood donation room. Pagkatapos ng pagsusuri, umiling ang doktor habang tinitingnan ang report sa kanyang kamay. Ang lalaking ito ay nagkaroon na ng operasyon noon. Kulang siya ng isang bato. May kasaysayan siya ng maraming pagdurugo. Hindi siya dapat mag-donate ng dugo. Agad na sumimangot si Ted Kiihi. Anong ibig sabihin ng kulang ng isang bato? Nang hindi ako pinapatapos magsalita. Malamig na nagsalita si Ted Kivay. Ano? Dahil sa pera ko.
Gusto mo pang gumawa ng ganitong klaseng kasinungalingan na ikaw ang nag-donate ng bato sa akin noong taong iyon. Kumirot ang puso ko. Pilit akong umiti at tumango. Tama. Hindi ko inaasahan na makikita mo iyon. Lalong sumama ang kanyang mukha. Hinawakan ang kwelyo ng doktor. Naggangalit ang kanyang ngipin. At nagsalita, wala akong pakialam kung magkano ang ibinigay niya sa iyo. Para magsinungaling ka, doblehin ko ang ibinigay niya. Kung gaano karaming dugo ang kailangan ni si Gide. Gawin mong magbigay ang lalaking iyon ng ganong karaming dugo. Ang malaking karayom ay tumusok sa daluyan ng dugo, na nagdulot sa akin na hindi maiwasang manginig. Ang sariwang dugo ay unti-unting nawawala, at ang aking katawan ay lalong lumalamig. Ang mundo sa harap ko ay nagsimulang lumabo. Hindi ko alam kung ilang tubis ng dugo ang kinuha. At sa huli ay hindi ko na nakayanan. At nahimatay. Nang magising ako, gabi na. Sa bedside table ay nakalagay ang paborito kong musi. Dati, sa tuwing hindi ako malusog, si Tet Kivay. Kahit saan pa man ay lilisan sa bagyo para bilhin ito para sa akin. Para aliwin ako. Sinabi niya na mahirap siya noon. At ito lang ang kayang niyang bilhin para sa akin. Sa hinaharap, tiyak na bibigyan niya ako ng pinakamagandang bagay. Sa pag-iisip ng imahe niya, nayakap ako ng malambing para aliwin ako. Nang hihina ang aking puso, masakit na nakakasakal. Kinuha ko ang musi sa mesa. At makina na inilagay sa aking bibig isa-isa. Nilulunok pagkalabas. Nagkataon na nakita ko si Tidith sa katabing silid. Na nakasandal sa kama. Naglalambing kay Iyot Kivay. Kivay, masyadong mainit. Malambing na hinihipa ni Iyot Kivay para palamigin. At inilalapit sa kanyang bibig. Kumain siya ng isang kagat at nagpaut ng kanyang bibig. Hindi sapat ang tamis. Hindi nagpakita ng pagmamadali si Tet Kivay. Sa halip ay kumuha mula sa kanyang bulsa ng candy. Binuksan at inilagay sa kanyang bibig. Kumukurap-kurap siya at sinabing hindi pa rin sapat ang tamis. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Tet Kivay ang 8. At direktang hinawakan ang kanyang mukha ng malambing na hinalikan. Maya-maya ay naghiwalay ang dalawa. Niyakap siya ni Tidith. Nang may pagmamahal. Kivay, wag mo nang mahalin si Tiratho. Mahal mo na lang ako, pwede ba? Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng pinto. At sakto akong natagpuan sa pinto. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tiningnan niya ako ng may malamig na mga mata. Hindi na ako magmamahal. Hindi na ako magmamahal kailanman. Wala akong sinabi. Nagdadalamhati lang akong binago ang sulok ng aking bibig at tumalikod para umalis. Sa mga araw na ito sa ospital, pinagbigyan ni Iyot Kivay si Tidith na alam na ng buong ospital. Malinaw sa lahat na mag-isa ako sa silid. Walang dumadalaw. Akala nang nagpa-practice na nurse na single ako. Kaya naglakas loob siyang tanungin ako ng contact number. Nagkataon na nakita siya ni Iyot Kivay. Malamig niya kaming tiningnan. Nang walang sinasabi, ang kanyang tingin ay nakakatakot. Nang gabing iyon, nakita ko ang fireworks display na inihanda niya para kay si Tidith. Ang makulay na fireworks ay nagpaliwanag sa buong kalangitan sa gabi. Hindi napigilan ng lahat sa ospital na lumabas para manood. Nakatayo ako sa ilalim ng fireworks. Pinagmamasdan ang kagandahang hindi para sa akin. Madaling mawala ang fireworks. Katulad ng aking kaligayahan. Dapat ay pumunta ang nagpa-practice na nurse para suriin ang aking silid. Ngunit hindi na siya muling nagpakita sa aking harapan. Sa mga sumunod na araw, hanggang sa ako ay ma-discharge, hindi ko na siya muling nakita. Sa pagka-discharge ko, determinado si Tidith na isama ako. Iyot Kivay, isama mo na si Tiranho. Mag-isa lang siya at kailangan pa niyang sumakay ng taxi. Napakabagal. Malamig akong tiningnan ni Iyot Kivay nang may malamig na tono. Sir Gidot, huwag kang masyadong mabait sa kanya. Dahil baka maubos ang lahat ng mayroon ka. Bukod pa rito, marunong siyang magpabighani ng mga babae. Maraming handang magdala sa kanya pa uwi. Wala akong sinabi at sa huli ay sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makalayo na ang sasakyan,
Biglang nakatanggap ng tawag si Tit Kivay, na sinasabing may party na nag-imbita sa kanya ng matagal. Narinig ni Kay Dide, at agad na nakiusap sa kanya na isama kaming dalawa. Sinasabi niya na sa ospital ay marami siyang inis ng ilang araw at gusto rin niyang lumabas para makakita ng iba't ibang bagay. Hindi tumanggi si Ted Kivay. Magkakasama silang tatlo na pumunta sa party. Nakita lang ng mga tao na hawak niya ang kamay ni Kay Dide. At akala nila na siya ang asawa ni Ted Kivay. Kaya lahat sila ay tumingin sa kanilang dalawa. Sumunod ako. Etienne, sino ang lalaking ito? Tiningnan niya ako at malamig na sinabi, siya ang katulong namin. Dinala ko siya para alagaan si Titi. Biglang tumigil ang puso ko. Ngunit hindi na ako nagsalita. Maya-maya ay may nag-imbita kay Ed Kivay na uminom. Malamig lang siyang kumaway sa akin. Uminom ka. Kaya ka nga sinama, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Umiti ako at walang pag-aalinlangan na. Kinuha ang baso at inubos ang alak. Nakita ng mga tao na hindi niya ako pinapansin. Kaya isa-isa silang lumapit sa akin. Iniimbitahan akong uminom. Hindi ako tumanggi sa kahit sino. Maya-maya ay may isang babaeng nasa edad na. Nagpanggap na iniimbitahan akong uminom, lihim akong hinahawakan. Ilang beses ko siyang itinulak. Ngunit ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking tiyan. Sa sulok na malabo, lalong sumama ang tingin ni Ed Kivay sa ginawa ng babae. Hindi ko alam kung gaano katagal akong uminom. Nahihilo na ako. At naglalakad na parang umiikot ang mundo. Tumayo ako at pumunta sa banyo para maghilamos. Pagkalabas ko, unti-unting lumapit sa akin ang babaeng iyon. Nakaramdam ako ng masama. Mabilis akong umatras, ngunit mas mabilis ang babae. Isang panyo na may gamot ang tinakpan sa aking bibig at ilong. Lalong bumigat ang aking katawan. At parang kumukulo ang aking dugo. Maya-maya, habang nagpupumiglas ako, dinala ako sa isang madilim na pasilyo. Nang malapit na akong itulak sa pintuan, ginamit ko ang lahat ng aking lakas para sipain ang paa ng babae. Sinamantala ko ang sakit niya. Para bitawan ako at nagmamadaling lumabas. Naghanap ako ng silid para magtago. Sobrang init ng katawan ko na para bang sasabog. Siguradong may gamot ang panyo. Alam kong naplano na ako. Sa aking pagkahilo may nagbukas ng pinto. Isang matangkad na babae ang pumasok na nakatalikod sa ilaw. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Akala ko ay staff siya. Kaya nagmamadali akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Tulungan mo akong humanap ng babae. Dalian mo. Malamig na sumagot, alam mo ba ang sinasabi mo? Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi para maging mas malinaw ang aking isip. Hindi ako pwedeng mamatay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tumawa ang babae. Bakit pa kailangang humanap ng babae? Hindi ba't nandito na ako? Ang pamilyar na boses ay nagpabalik ng halos lahat ng diwa ko. Binuksan ko ang aking mga mata at nakita si Ted Kivay sa harap ko. Ginamit ko ang aking huling lakas para itulak siya. Hindi pwede. Hindi pwede. Agad na sumama ang mukha ni Ted Kivay. Galit siyang lumapit at sinakal ako. Bakit hindi pwede? Hindi ba't sinabi mo? Basta may pera ako, hindi mo ako iiwan. Ngayon, may pera na ako. Bakit hindi pwede? Saglit akong huminga. Maya-maya ay hindi ko na napigilan ang aking luha at tumulo ito. Nanginginig na nagsalita dahil ikaw si Ted Kivay. Ikaw ang isa sa Kivay ko. Pagkasabi ko nito, biglang kumalat ang galit. Hindi niya na nakontrol ang kanyang sarili. Ipinasandal ako sa pader at hinalikan ako buong gabi. Nang magising ako, umaga na. Nakita ko ang mga marka ng halik sa aking katawan. Sobrang init ng aking mukha na para bang masusunog na ako. Gising na rin si Ted Kivay sa tabi ko. Tiningnan niya ako na may hindi maintindihang tingin. Na para bang may libo-libong salita siyang gustong sabihin. Ngunit sa huli, malamig lang niyang sinabi. Huwag kang magsasalita. Huwag kang magpapakita kay si Tilit at magsasabi ng kung ano-ano. Pilit kong binago ang sulok ng aking bibig.
Asawa mo ako. Ginawa natin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Ngunit hindi pwedeng malaman ni Tigide. Mayroon pa bang mas nakakatawang bagay sa mundo? Tumawa ako. Sige, basta bigyan mo ako ng pera. Siguradong hindi ako magsasalita. Nagalit si Ket Kiisi at nanlumo ang kanyang mukha. Kumuha siya ng balumbo ng pera mula sa tabi niya. At ibinato sa akin ng may pandidiri. Pagkatapos ay tumayo at nagbihis. Umalis siya nang hindi lumingon. Pagka-uwi ko, nalaman ko na simula ngayong araw. Lilipat na si Didit sa bahay namin para tumira. Puno ng gamit niya ang sala. Tinutulungan siya ng katulong para ayusin ang mga ito. Nang makita akong dumating, binati ako ni Didis na parang siya ang may-ari ng bahay. Nandito ka na pala. Pinapunta ko na sa sala ang iyong silid. Okay lang ba sa iyo? Okay man sa akin o hindi, wala namang pakialam ang kahit sino. Hindi rin naman ako mananatili sa bahay na ito ng matagal. Simula nang lumipat si Dide. Para silang bagong kasal na gustong dumikit sa isa't isa sa lahat ng oras. Kapag kumakain, malambing nasusubuan siya ni Eltki. Tatanggalan ng balat ng hipon. O hihintayin ang sabaw na lumamig bago ipainom sa kanya. Sa sala, tuwing mapapadaan ako, makikita ko silang naghahalikan ng mariin. Kahit na nasa sala ang aking silid. Tuwing gabi ay naririnig ko ang malalaswang ungol. Gumagawa sila ng lambat para ikulong ako. Unti-unting humihigpit. Hanggang sa huli ay mapuno ako ng sugat. Sinasadya akong pahirapan ni Eltki. Sinasadya kapag siya at si Didit ay naglalambingan. Inuutusan niya akong magbantay sa pinto. Hindi ba't gusto mo ng pera? Magkano kaya ang magbantay sa amin magdamag? 100,000. Ang kanyang mukha ay napakaganda. Ang kanyang labi ay bahagyang nakaangat, malamig at mayabang. Tiningnan ko siya ng tahimik ng matagal. Bago sumagot, 200,000. Bahagyang nagulat ang mukha ni Izatki. Lalong nakakatakot ang mga ugat sa kanyang noo. Nagngangalit siya at kumuha ng balumbo ng pera mula sa tabi niya at ibinato sa akin ng may pandidiri. Lumayas ka. Walang emosyon kong pinulot ang pera. Pagkalabas ko, maingat kong isinara ang pinto para sa kanila. Ang mga insultong tulad nito ay paulit-ulit na nangyayari. Inuutusan niya akong maghanda ng silid nila sa gabi. Bilhan ng underwear si Tidide. Paliguan si Tididis pagkatapos ng kanilang paglalambingan. At pati na rin maglinis ng pinaggamitan nila. Ang gantimpala para sa mga ito ay ang iba't ibang balumbo ng pera na ibinabato sa aking mukha. Hindi ako tumatanggi. Hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Walang kaligayahan, walang galit, walang lungkot, walang kahit ano. Tahimik kong pinupulot ang pera. At tinatapos ang bawat pinapagawa niya. Na parang malamig akong makina. Para bang walang kinalaman sa akin ang ginagawa niya. Wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam kung natutulog siya sa ibang lalaki. Wala akong pakialam kung may mahal siyang iba. Si Tlat K. Ilnay ay lubusang nabaliw sa aking pagiging malamig. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na yakapin ang aking baywang. Ipinasandal ako sa pader at tinanong, bakit ka ganito kalamig? Bakit wala kang pakialam? Bakit hindi ka nagsiselos? Hindi mo ba ako nagustuhan kahit minsan? Ano ba ako para sa iyo, Tijanho? Tulad pa rin ako ng dati, kalmado. Tiningnan ko siya na walang pagmamahal. Pera lang ang pakialam ko. Kung gusto mong ipakita ko ang inaasahan mo, kailangan mong magbayad ng dagdag. Sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si Tsatki. Tumawa lang siya ng malamig. Sa huli, bahagya nang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Itinulak niya ang aking kamay at nagsabing, hindi na. Lumingon siya at umalis. Ilang araw pagkatapos, may kailangan si Tsatki na pumunta sa farm sa bundok para makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi ko alam ang tungkol dito. Dahil hindi niya sa akin sinasabi ang kanyang mga lakad. Nalaman ko lang ito dahil nagbubulungan ang mga katulong. Napadaan ako at nagkataon na narinig ko ito. Sinasabi raw na pumunta ang kanilang amo sa farm sa bundok para makipag-usap tungkol sa negosyo.
Nang bumaba siya, nagkaroon ng landslide. Wala pa raw silang natatanggap na balita. Talaga? Ano nang gagawin natin? Sabi raw na makapal ang nyebe sa farm na iyon ngayong taon. Kapag nagkaroon ng landslide, delikado iyon. Sabi raw narinig ni Tinsin Su ang pagtawag ng amo sa kanyang katulong. Kaya nalaman niya ang nangyari. Nagpadala na siya ng mga tao para hanapin siya.